surely goodness and mercy. There's a story. Sabi ng isang na kaibigan ko somewhere Pasay, sabi niya, Pastor, nakakatuwa. Ang pangalan ko pala nasa Bible. Bisaya to. Talaga? Oo, at may promise si Lord. Talaga? Anong sabi sa Bible na nandun yung pangalan mo at anong verse? Sabi doon, surely, goodness and mercy will follow me. Di ba, Pastor, pangalan ko, Shirley? Sabi ko, nako, Bisaya talaga tayo. Okay? So, that was another story. Pero, again, surely, pag sinabing surely, it's sure. Ang ating verse ay verse 6 lang ng Psalm 23, pero we'll go through the context mamaya-maya. Ang sabi doon sa Psalm 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. I don't know kung ano dapat kong maramdaman every time binabasa ko yung verse na to. Kasi for the 1,000th time ko nang nabasa ito, pero every time na binabasa ko, I don't know, parang may strike sa puso ko na parang bang si Lord mismo ang nagsalita sa'yo. And that feeling, again, nandito na naman ulit tayo sa ganong babasahin na to, and talagang andun yung overwhelming feeling na, alam mo yun, sabihan ka ng Panginoon na my mercy and my grace, my goodness will follow you. Okay, may idea. The goodness and mercy of God follows the person who is led by God. Balikan natin yung verse. Surely goodness and mercy, sa ibang version I love, will follow me all the days of my life. Ang verse 6 ay part ng 6 na verses ng Psalm 23. Okay? Surely, sabi doon, the goodness and mercy of God follows the person who is led by God. Bakit may ganun? Bakit hindi siya para sa lahat? Yung surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Good news, talagang buo si Lord doon. Pag sinabi niya yun, gagawin niya yun. Bad news, hindi para sa lahat. Kasi kung ako ay namumuhay ng taliwas sa kalooban ng Diyos, sa palagay niyo, goodness and mercy will follow me? Pero ang Diyos, mabait pa rin sa akin. Pero yung assurance na, surely, para lang yun. Okay, next slide. Para lang yung kanino? Those who are led by Jesus. Ang leadership ni Jesus as the great shepherd or the good shepherd din, ay nandoon sa Psalm 23. Hindi ko na kaya na-explain, given yan sa buong Bible, especially sa New Testament, na yung great shepherd, the shepherd of Israel, at marami pang pangalan, is Jesus in the New Testament, Mirnard. At bilang shepherd, ang tatlo ang binibigay ng Panginoon. Leadership, protection, and provision. Okay? Yan yung basic. At yung promise ngayon sa Psalm 23 verse 6 ay para exclusive, mga kapatid. Okay? Exclusive ito sa mga pinangungunahan ni Jesus. Sabihin nyo nga, pinangungunahan ni Jesus. Pinangungunahan ni Jesus. So, pag ako ba, Pastor, di pinangungunahan ni Jesus, hindi na ako makakaranas ng kabutihan ng Diyos? Makakaranas ka. Kasi mabuti ang Diyos, maski sa mga hindi sumusunod sa Kanya. Sabi niya, nagpapaulan siya sa mabuti, nagpapaulan din siya sa masama. Kasi bakit? Mabuti siya eh. Pero kung kukunin niyo ang verse 6 ng Psalm 23, that promise ay para lamang dito. Okay, ngayon ang gawin natin, sagutin natin yung isang tanong na ito. What the goodness of God is about, especially yung Psalm 23, verse 6. Una, it's about abundance. Anong Tagalog ng abundance? Kasaganaan. Amen?
Eh, pastor, di pa naman tayo sagana. Wait ka lang. Alam mo, ang sabi ng Bible, 2 verses, Psalm 23, ang promise yan. Sabi doon, He makes me lie down in green pastures at sa dulo, my cup overflows. Alam mo yung feeling na, dati, may pinuntang kaming campsite somewhere, Baguio. Kung natandaan niyo yun. At ako naman, medyo gusto ko, tignan ko ang brewed coffee. Parang first time ko makatikim ng brewed coffee noong mga panahon na yun. Pagbuhos kong ganon, hindi ko na control. Yung may brewed coffee na ano. Pagsaling kong ganon, pero syempre, social doon sa ano na yon, sa campsite na yon, mayroong cup, yung malit na cup at may saucer. So pag ganon ko, pagbuhos ko ng kape, bad news. Dan, tumapon. Sumobra dun sa cup. Buti na lang, may saucer. Hulaan nyo, anong una kong ininom? Diba? Maraming tao sa likod ko. So pagbaba ko ng ganon, habang naglalakad ako, sapu-sapu ko yung saucer, hawak-hawak ko yung cup, pero doon ako sa saucer, gumaganon. Nag-overflow eh. Ito yung promise ng verse 1 and verse 5. My cup overflows. Sa sobrang dami ng blessing, hindi ka kukuha doon sa main na blessing. Doon sa overflow ka muna. Amen? And brethren, believe me, kapag ang Diyos nagbigay ng blessing sa'yo, minsan hindi lang sapat. Di ba? Minsan, siksik, liglig, at umaapaw. Even yung joy na mararamdaman mo, hindi magbibigay si Lord ng sapat lang para sa'yo. Mariel, yung ibibigay niyang joy sa'yo, pag may nakita kang tao, yung overflow nung joy na nasa iyo, yun ang papakinabangan niya. Bakit pagkasama kita, Pastor RJ, ang saya ko? Kasi nag-overflow yung joy kay Pastor RJ, nadadamay lang ako. Tingnan mo ang katabi mo. Nag-overflow ba yan ng abundance at ng joy ng Panginoon? Sa lubong ang kilay at ang nguso nakatulis. Nako, believe me, sa mga anak ng Diyos, kaya ang blessing ng Diyos para sa lahat, pero sa mga anak ng Diyos, there's a special na pansin. Hindi favoritism ito, kundi we just love our own. Diba? Pag may mga tao kong tutulungan mo sila. Pero yung para sa pamilya mo yun. Tama? Next. Okay. Guidance. The goodness of God will follow me kung una, may promise Lord ng abundance. Pangalawa, kailangan may guidance ako ng Panginoon. Ano sabi dito? He leads me beside still waters. Again, provision pa rin yun. Patungkol pa rin yun sa abundance. Pero guidance na to. Ayaw ni Lord na uminom ka sa pusali. Ayaw niya uminom ka ng ganyan lang. Hindi. He will provide you with still waters. Okay? Sino sa inyo nakainom na yun sa actual na bukal talaga? Yung malinis na bukal. Nung nasa, diba no? Ang lasa nun ay parang matamis na parang ang kapal ng tubig na pag ininom mo parang ba di-describe yun? Hindi manipis siyempre. No? Parang ang kapal niya na parang manamis-namis, yes. Na malamig. Okay? Hawiin mo lang yung mga kiti-kiti. Ganon. And then, doon ka sa ayon. Okay? Baka kasi may kiti-kiti eh. Okay? Tapos sobrang sarap na nag-stay na sila. Pero nung nasa Zamboanga kami, may part doon pa sa RJ na talagang bukal sa may tulay. Ang sarap. Even sa mga bundok ng Montalba, meron din doon. Now, yung still waters na ito, yun yung feeling na yon. Pero, itong problema, pag hindi ka guided ng Panginoon, you will drink not water. You will drink something else. Halimbawa, maraming tao nagsasabi, nauuhaw ako. Iinom ako ng soft drinks. In a way, papawiin ng soft drinks ang feeling mo na nauuhaw ka. Pero actually, ang gagawin ng soft drinks sa'yo, lalo kang uuhawin.
Ang katawan natin is 70% water. Ang water, ang chemical composition niya is 2 parts hydrogen, 1 part oxygen, H2O. Okay? Pero ang soft drinks is not water, pero liquid siya. Tama? Liquid siya, pero hindi siya H2O. So, huwag kang magpaloko na yung kailangan ng katawan mo ay tubig, ang ibibigay mo lang ay liquid, pero not water. Hindi liquid lang ang kailangan ng ang katawan mo na soft drinks. Ang kailangan niya, yung liquid na ang chemical composition is H2O. No, hindi ko alam composition ng soft drinks. So, niloloko mo ang sarili mo kapag pinainom mo ng yung uhaw mo, papawiin mo ng ng liquid, pero not water. Ang gagawin ng Panginoon, dahil gusto ka niyang i-bless, ang gusto niya, wag liquid lang inumin mo. It should be water, H2O. Pero may religion, may gawain na pwede tayong lokohin na, ito naman para kay Lord naman ito. Kasi katulad nyo, may worship din, blah, blah, blah. Pero whatever man yun, kung hindi si Jesus ang nandoon, then, sarado na natin yan. Kung mas bida ang pastor dyan, o ang gawain, o ang pangalan ng church, isarado mo na yan. Kapag hindi si Jesus ang pinipreach, pag ang pinipreach is about being just blessed or whatever, prosperity gospel, isarado na yan. Kasi that's not water, that's liquid lang. Gets nyo ako? Kaya nga, kung gusto mo ng surely goodness and mercy will follow me, kailangan magpag-guide ka sa Panginoon. Don't drink liquid lang. Drink water. Pero kung matigas ang ulo natin, Lord, mas masarap to, mas social to. Okay? Imagine niyo, ang soft drinks, di ba? Soft drinks. Pag madumi ang bowl ng CR natin, ano binubuhos natin? Minsan muriatic acid. Pero did you know, soft drinks ibuhos mo para na effect? Ang tanong ko, ang lalamunan mo ba? Hindi ko na tutuloy. Guess yun na ako. Okay. Iiwan ko lang sa inyo yung pag-iisip na yun na. Number 3. Sabi ng Bible, He restores my soul. So what does God give in His mercy and in His love? Pag ang mercy at ang goodness ng Diyos ay bumubuhos sa'yo, bro, ang ibubuhos niya sa'yo is restoration. Pag sinabing restoration, yung pagod mo napapawi, yung uhaw mo nakikwench, yung gutom mo napupunan. Nandyan lahat sa Psalm 23. Yung kalungkutan mo, pinapalitan niya ng kagalakan or sasamahan niya kanya muna. So what do I mean to say? Pag goodness ang hahabulin natin sa Panginoon, Lord, I want your goodness. Ang sasabihin ng Diyos, yes, ibibigay ko siya yan. Ang end result nun ay ano? Ang end result nun ay restoration. Amen ba? Amen. Anong isa sa mga bagay, mga kapatid, na sinasabi ng mga taong malungkot, depressed, or stress sa buhay, o may mga struggle? Sabihin nila, kakapagod ang buhay. Pero kung unawain mo sila, ibig ba sabihin nun, pagod sila dahil masakit ang katawan nila at nanghihina lang sila? Yun lang ba yun? Hindi lang, di ba? Pag nagsabi ang isang tao na pagod siya, at ang sinabihan ay construction worker, at yung isa ay nagtrabaho sa office, at sabi ng construction worker, hiyang-hiya naman ako sa'yo. Pero yung nagsalita na yun, hindi dahil sa pagod siya, dahil nagbutas siya ng kalsada ron or whatever, kundi emotionally, he is, tawag doon, tired. Sa church, ba't mo kailangang pumunta? Kasi sa church, pag nag-worship ka, ito ang gagawin ng Diyos. Restoration. Pag nag-worship ka sa Panginoon, di ba, I speak Jesus, at naririnig mo yun, at sinasabi mo yun, sa kaloob-looban mo, ang restoration ay nangyayari.
Paglabas mo, mas malakas ka, mas matino ang pag-iisip mo, mas compose ka na, dahil habang nandito ka, yes, nagpupuri ka lang sa Panginoon, nakatayo ka lang sila, nakaupo ka lang, pero yung Spirit ng Panginoon, pinayagan natin, Lord, mag-operate ka sa buhay namin at nakaupo lang tayo dyan. Pero may ginagawa si Lord sa puso natin. Okay, tanggalin natin dito yung mga hatred dyan, banda. Ha? Okay, medyo may puot dyan. Tanggalin natin yung puot na yan. Yes, Lord, go lang po. May nakikita ako dyan na naiinggit ka sa katabi mo dahil ikaw ay iPhone 1, siya ay iPhone 15 na. Okay, tanggalin natin yung inggit na yan. Yes, Lord, yes, Lord. Okay? Yung mga tipong gano'n ng galawan, di ba? Tapos maghuhugot pa sa Facebook, sana all. Di ba? Tapos may picture na kung ano man. Okay? Brethren, we need to be aware na kahit wala kang ginagawa, may ginagawa ang Diyos. Still waters, He restores my soul. Dahil siya ang shepherd. Kumbaga, payagan mo si Lord na trumabaho sa buhay mo. At pag tumatrabaho ang Diyos sa buhay mo, huwag kang pakialamero. Di ba? Nakita na kayo ng barbero na mas marunong pa sa kanya yung ginugupitan? Dapat ma-born again yun. Di ba? Parang maganda yung pagkaganon. No, pag sunod na sunod sa'yo yung barbero at alam niya, ang alam niya ginagawa niya, kaya sa'yo, pag ending niya, baka, ba't di ko nagustuhan? Aba, sinunod ko lang yung sabi mo. Di ba? Brethren, kung pinapayagan natin yung barbero or yung sa salon na pinupuntahan ninyo, at sasabihin mo, itong gusto ko, parang gusto ko mo na ma-excite, ano kayang bagay? Magsasuggest sila. Kasi mas alam nila eh. Right? No, pagka kulot na kulot ang buhok mo, at gusto mo yung bob cut lang, baka bigla magtikwasan niya para napantay sa taas yan doon. Mas alam nung barbero at nung hairdresser mo ang bagay sa'yo. Same is true with the Lord. Pag may sinasabi ang Panginoon, sunod ka lang. Kasi ang dulo no, mas maganda kaysa iniisip mo. Okay, bago ako mag-emote masyado rito. Number 4, leadership. Kasi ito ang kailangan. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Dahil ang pangalan ng Panginoon nakakabit na sa'yo. Okay, si Dan, okay, ay isang Christian. Hindi Christian lang ang religion, kundi little Christ. I am a child of God, not a child of the devil. Dahil ang pangalan ng Panginoon nakakabit na sa'yo, hindi niya hayaan na mapahiya ang pangalan niya dahil sa'yo. That's why may mga discipline ang Panginoon. Pero, setting aside yung discipline, yung goodness naman ng Panginoon ang pag-uusapan natin. Dahil nakakabit sa'yo ang pangalan niya. Kaya again yung promises ng Psalm 23, this is for people who are led by God. Dahil nakakabit na sa Kanya ang pangalan mo, sa iyo, baliktad. Dahil nakakabit na sa iyo yung pangalan niya, ang gagawin niya, ibibigay niya ang best sa iyo. Kasi pag blessed ka, napupurihan siya. Pag ikaw ay hindi blessed, sasabihin ng diablo, oh, anak mo yan, ba't hindi blessed? Of course, ang diablo, maraming dahilan. Binibless mo lang yan dahil sumusunod lang sa'yo dahil binibless mo. That's the other side. Pero my point is, dahil nakakabit na sa'yo, ang pangalan niya, hindi hahayaan ng Diyos. Okay, makinig kayo mabuti. Hindi hahayaan ng Diyos na lampasan ka ng goodness niya. Well, pwedeng mangyari yun kapag di ka nakafocus nung time na yun. Kaya minsan sa church, no, mahirap paglabanan ang antok. Diba? Amen ba? Taas ang kamay ng mga inaantok dyan. Diba? Lalo kung ikaw nagpipreach. Okay? Pero kanina doon ako sa likod, parang, okay Lord, pero nag-worship kanina. Okay, by the way, palakpakan natin uli ang worship team natin. Bukod sa nawala ang antok ko, mga kapatid kanina, ay talagang ramdam ko, grabe, ang presensya ng Panginoon. And I'm really, really
feeling yung restoration ng Panginoon. Na kaya namin mag-drive ng another 39 kilometers pa uwi. Amen ba? 39 kilometers lang naman yun. Diba? Leadership. Sabihin nyo nga leadership. Lakasan nyo po. Leadership. Yung leadership ng Panginoon ang kailangan natin. Leader mo ba ang Panginoon? Pakitaas ang kamay na nagsasabi na leader niya ang Panginoon. O, diba? It's as simple as that. Kaya kang, ito, kahit hindi mo leader si Lord, kaya ka niyang i-bless. Amen. Nagpapaulan si Lord sa mga mabuti, sa masama. Pero pag leader mo ang Panginoon, He will surely bless you. Tingnan mo lang yung ginawa niya kay Abram. Nung una sabi niya, Abram, go to the place I will show you and I will bless you. I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. That's Genesis chapter 12. Kung nagkakamali, Genesis chapter 15, nagsalita si Lord doon. Abraham, yung anak niya, yung si Isaac, yung in-offer niya. At ang sinabi niya doon, because you did not withhold your son, something like that, I will surely bless you. After na makita ni Lord, a few chapters lang yon, pero of course, more than 10 years yon. After nakita ni Lord yung na sinusunod ni Abram, na naging Abraham, yung leadership ng Panginoon. Yung sinabi niya, sinelyuhan niya. Hindi ka pa sumusunod, Abraham, I will bless you na. Nung nakita ni Lord yung pagsunod ni Abraham, Ate Franz, lalo siya nangako, I will surely bless you. Lumabas ka at tingnan mo yung stars in the sky. Kailan niya sinabi yun? Noong una? Hindi. Nung nakita niya si Abraham na leader niya na si Lord. How about us? Gusto mo bang mas maranasan ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo? Yes. Pasal okay na ako dito. Naku, kung okay ka na dyan. Wait, kapag nalaman mo kung ano pang magandang plano ng Panginoon sa iyo. Amen ba, bro? Tingnan mo ang katabi mo. Sabi mo sa kanya, tanungin mo siya, leader mo na ba si Lord? Okay? Pang-apat na yan, so 20 na lang po. Number 5. Eto, bakit gusto niya na pangunahan ka niya? Because He wants you to be emotionally strong. Katulad ng sinabi ko last time, ang prayer ko, hindi lang kabataan siguro, no? Lahat ng tao ay maging emotionally strong. Kasi minsan, mga tao emotionally soft, matampuhin. Hindi lang nabati yung bagong reband na buhok. Matampuhin. Your rod and your staff, they comfort me. Ano daw yung comfort? Yung bibigyan ka ng kaalwanan. Tagalog ko? Maging maalwan ang buhay mo. Pero anong gamit niya para maging maalwan ang buhay ni David? Rod and staff. Anong gamit ng rod and staff? Again, shepherd. Tingnan niyo ang shepherd. Ang shepherd ay may hawak na staff na may hook sa dulo at diretso yung sa baba. Kapag ang tupa ay medyo mihilis, ginagamit, bukod sa pangtukod ng shepherd yon, gamit din yung para itapik pabalik yung mga tupa na, alam mo yun, din malabo ang mata at ang pandinig malakas. So, gagaling yan. So, balik na yun siya. Pagka makulit pa rin yung tupa, talagang talo na yun. Pag mas makulit pa, bro, babalik ta rin yun. Ano nang gagamitin? Yung kawit na gano'n. Lalagay sa leeg niya at hihilahin. And according sa custom ng mga taga Middle East, pag nag-aalaga ka ng tupa at talagang sobrang kulit ng tupa at gusto mo siya maging safe pero siya ay ganun ng ganun at humihiwalay sa lupon, humihiwalay sa flock, ang gagawin niya ay ganito. Lalapitan niya yung tupa na yon and then babaliin niya ang paa. Mas maganda pa na bali ang paa nung tupa na yon kaysa mapahamak siya ng buo. At ilalagay niya dito. So as you can see, sometimes
kung ayaw natin na the easy way na tayo ay palakasin ng Panginoon, well, there's a hard way. So, easy way, hard way. Ang easy way, makuha ka sa tapik. O sa salita natin sa Pilipino, makuha ka sa tingin. Tingnan mo ang katabi mo. Di ba? Makuha ka sa tingin. Again, why emotional strength? Kasi kung blessed ka ng Panginoon, pero emotionally weak ka, paano ka makaharap sa mga dragon at sa mga serpiente dyan sa paligid na problema? Kung ikaw ay magiging Kristiyano at mahiyain ka, paano mo i-share ang gospel ni Lord? Andiyan ba kayo? Kung ikaw ay mahiyain at talagang medyo maramdamin at lahat ng mga whatever na emotional weakness na yon, paano maparangalan ang Diyos sa buhay mo? Paano mo masusunod ang Diyos sa buhay mo? Minsan, para masunod mo ang Diyos, bro, kailangan makapal ang mukha mo. Tingnan niyo ang katabi niyo. So again, do you want God's goodness to follow you all the days of your life? Well, be emotionally strong. At si Lord ang gagawa sa inyo. Be humble, be teacher. Yes, palampakan natin ang Panginoon. Kasi hindi lang naman financial o material blessing ang kailangan mo. May mga tao, marami silang gamit, marami silang pera kumpara sa atin, pero nagpapakamatay pa rin. Kung tayo yun, magpapakamatay ka. Dami mo na nga ang pera. Sabihin na, hindi naman pera ang kailangan mo eh. Alam na nila. Sa atin hindi pa. Pero minsan, we have to go through yung mga suffering, mga testings, mga pains, at mga hurts. Okay? At isang example dyan, minsan, hayaan natin yung mga kabataan natin o minsan ang sarili natin na makaranas ng mga, alam mo yun, mga problema. Kasi sa magitan ng problema na dumaan sa'yo na napagtagumpayan mo, you will be emotionally strong. Sabihin nyo nga, emotional strength. Number 6. Yan, nako. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Para siyang picture, di ba? May mahabang long table na maraming pagkain. And then sabi ni Lord sa kayo, Gab, upo ka rito, Gab. Dito ka sa gitna para abot mo lahat. Si Gab naman yung uupo. At si Lord ang nag-serve. And then yung mga diablo at mga problema natin sa buhay, lalapit. Pero ang sabi ni Lord, tuloy mo lang yung pagkain mo, hayaan mo sila. Ito mo, sabi doon, you prepare a table before me. Nag-stop ba doon? Nag-stop ba doon? Sagutin niyo ako, nagtatanong ako. Nag-stop ba doon? Hindi niya sinabi, you prepare a table before me. And then stop. May kadugtong na mga words. In the presence of my enemies. Para mo sinasabi sa kalaban mo at sa mga kalaban ni Lord, Jesus me, sabihin ko na lang. Sige, sabihin ko na. Mamatay kayo sa inggit. Kakain kami rito. Sasabihin ni Mariel, wala akong pakialam sa inyo. Busy ako. Pakiabot nga ihipon, please. Oh, di ba? Extra rice. Okay. Yung mga kalaban mo, huwag ka na, wala, hindi, masamang tao ka. Bahala kayo sa buhay niyo, kumakain ako rito. Tapos sabihin ni Lord, oh, tama yan anak, huwag mo silang pasin. Kain lang anak. It's a picture of celebration. Before that, may mga verses na nagsabi na, even though I walk through the valley of the shadow of death. Alam niyo yung isura ng valley? Ang Marikina ay valley. Diba? Kaya nga Marikina Valley. Bakit siya naging valley? Kasi may dalawang bulubundukin sa magkabilang side niya. Ang Rizal at ang Quezon City. At dahil, kaya bahain siya. Okay? Pero, kaya sinabi ni David na valley, bilang sundalo, pag ikaw ay naposisyon doon sa valley at ang mga kalaban mo ay nasa bulubundukin, luging-lugi ka. Kasi bakit? Ang dali mong target. Kita-kita buong katawan mo. Kahit na magtago ka sa bato, kita ka sa kabila. Pero sila, dahil nasa mataas na lugar, kita mo lang sa kanila isang part lang ng ulo nila. So, sila, hard target. Ikaw, easy target. Ang sabi ni David, even though I walk to the valley of the shadow of death. Okay?
okay, cool. So, grabe sa description. At ang mga demonyo at lahat ng problema ay nakatingin sa'yo at di mo sila ma-identify dahil ang dami nila, pero ikaw kitang-kita ka nila. Ang sabi ni David, I will fear no evil. Sa dulo nun, sinabi yun, you prepare a table before me. Saan? In the valley? No. Habang ikaw ay dumadaan sa valley, nandun ang feasting? No. Ang feasting ay pag nalampasan mo ang valley. Pero kasama mo si Lord sa valley. Ay sabihin ng ibang tao, hindi mabait sa akin ang Diyos. Hindi mabait sa iyo ang Diyos dahil gusto ka niya lumampas sa valley na yan. At sa dulo, may nag-aantay na mahabang long table na may hipon at may extra rice, Java rice, Jollibee, may sangyup. Tingin nyo sa akin, parang overcooked na fried chicken, ano? Yung tingin nyo sa akin, parang, Pastor, tapusin mo na kayo para makalabas na kayo. Kakain na kami. Okay? Yan ang punto ko. Yung naisin mo ang Diyos, na hindi mo siya papakawalan. Ikaw man ay broken-hearted, financially may problem, health may problem, pero kakapit ka sa Diyos even in the valley. Kasi sa dulo nun, ang sure is the goodness of God and the table of feasting. Pero kung bibigay ka within the valley, sayang. Tingnan mo ang katabi mo, sabi mo, sayang. Kaya sabi mo sa kanya, don't give up. Diba? Gusto ba ng Diyos na mag-celebrate tayo? Yes. Kaya ang tawag natin yung pag-Sunday is Sunday celebration. Sa lahat ng problema, dinaanan natin for the week, mga problema, mga challenges, mga pagod at lahat-lahat. Nako, huwag mong i-deprive ang sarili mo para mag-worship sa Panginoon. Kasi nandun ang celebration, nandun ang feasting, nandun ang restoration, nandun ang goodness of God. And here's one of the best part. Number 7, anointing. Abay, Pastor, yan ba yung nasi-slain lagi at talagang weekly na i-slain? Hindi, may iba tao weekly na i-slain pero di nagbabago ugali. Ang anointing is not just yung masi-slain ka lang. Ang anointing ay ito. You anoint my head with oil. Si David, nung siya ay in-anoint, anong anointing na receive niya? Nung bata siya. Anong anointing? Nagpunta sa bahay niya si Samuel, si Prophet Samuel, si David ay nagpapastol, at sabi ni David kay Jesse, yung tatay nila. Sabi niya, okay, sino ba yung mga anak mo? Pinapila lahat ni Jesse, yung kanyang mga anak sa harapan ni Prophet Samuel kasi alam nila mag-anoint ng king. Nakita yung matangkad, gwapo, at matipunong kapatid ni David. Sabi ni Samuel, Lord, mukhang siya na. Ano sabi ni Lord? Hindi ako nakatingin sa panlabas, kundi sa puso. Sumunod, hindi rin yan. Sumunod, hindi rin yan. Sumunod, hanggang sa dulo. Sabi ni Samuel, eto na, wala ka na ba anak? Ay, meron pa po, pero nandun sa nagpapastol. Patawag mo siya. Pagdating ni David, kinausap ni Lord si Samuel, siya. Pero nung dumating siya, dugyot. Bata. Sabi doon, Rudy. Okay? Kaya sabi ni iba, ano pangalan ni David? And Rudy daw. Sabi ng Rudy, namumula. Nung dumating si David, dugyot, bata, galing sa hindi matipuno. Ang sabi ni Lord siya, he is a man after my own heart. Okay? Mahilig sa music si David. Siya ay later on naging warrior. Matapang siya. Nung inalipusta ni Goliath ang mga Israelites at narinig ni David, since may anointing si David, ito nagagawa pala ng anointing since may anointing na si David na maging hari, nung narinig niya na inaalipusta yung kababayan niya, ang Israel, lalo na si Lord, anong sabi niya? Who is this uncircumcised Philistine? Ang hirap Tagalogin no, mga kapatid. Hindi magandang Tagalogin yon. Who is this uncircumcised
Philistine, that he defiles the God of Israel. Yung dulo na lang tatagalogin ko, na inaalipusta niya ang Diyos ng Israel. Since may anointing siya, since nasa kanya ang Panginoon, and since siya ay nakadestin na maging hari, at bukod pa doon, talagang malapit ang puso niya sa Panginoon, at siya din ang nagsulat ng Psalm 23, brethren, sabi niya, ako na lang harap sa ngayon, wala bang gusto humarap? O, ikaw, sige, pinasuot siya ni King Saul ng kanyang shield at ng kung ano-ano pa. Ang luwag, malit siya eh. Sabi, hindi, gagamit na lang ako ng sling. Itong sling na to, na protectionan ko ang mga pinapastol ko. Nakapatay na ako ng lion and bear. Ngayon, yung mama na yan, that uncircumcised Philistine, makikita niya ngayon, ipagtatanggol ni Lord ang bayan niya. And you know the story. Pinatay niya si Goliath at si David ay napunta na sa tahanan ng hari na si King Saul. Why? Because there's anointing. Sa New Testament, ang anointing, ang ibig lang sabihin nun ay yung puso mo, nandyan na si Lord. It's as simple as that. Hindi magic yon na nagagawa mo yung miracle kasi may anointing ka. Ang miracle is just one of the signs. Pero ang pinaka-sign ng anointing na ito, hindi lang gifts of the Spirit, kundi fruit. Ano yung fruit? Love, joy, peace, patience, and whatever else. Kapag meron ka na nababagong attitude, ikaw ay imbierna lagi, magagalitin ka, tapos na-born again ka, medyo na lang, improvement. Praise the Lord. Let's celebrate. Okay? At ngayon, talagang lagi ka nag-aantay, sana Sunday na uli para makapag-worship na uli. Amen ba? May excitement ka? That's the goodness of God in your life. At ikaw na napapangunahan ng Panginoon, hindi ka lang antay ng blessing. Kundi yung blessing sa'yo ng Diyos, binabago ang buhay mo, in attitude at even sa kalalagayan. Now, bilang conclusion mga kapatid, always be led by Jesus and you will even more experience the goodness of God. Wow. Maraming tao naranasan ng goodness of God. Pero yung anak ng Diyos na pinangungunahan ni Jesus Christ, even more. Kasi dito sa mundo na to, mararanasan mo ang goodness of God hanggang sa kabilang buhay. Ang ibang tao, yes, mabait, yes, masipag, yes, asenso sa buhay dahil naranasan ang goodness of God, pero dito lang sila sa mundo. Pagdating sa kabilang buhay, hindi kabaitan ang pagbabasihan ni Lord para i-welcome ka sa langit. Walang against ang diablo sa mga taong mababait na wala naman ang Panginoon Jesus sa buhay. O sige, mag-enjoy ka lang sa kabaitan mo. Wala naman ako na agrabyado eh. So okay lang ako. Sabi ng diablo, okay lang yan. At least, wag mabuwasan yung mga nasa under ko at wag ka na mapunta ng langit. Kanino against ang diablo? Against ang diablo sa mga taong meron Jesus Christ sa puso. Amen? Hindi lang pagiging mabait. Kaya kung ikaw ay Christian, okay, mga anak ng Diyos, pakitaas ang kamay. Kung ikaw ay anak ng Diyos, be led by Jesus Christ kasi kailangan mo ang lahat ng iyan. What are those? Again, go through natin, mabilisan lang. Number 1, it's abundance. Number 2, it's guidance. Number 3, it's restoration. Number 4, it's leadership. Number 5, it's emotional strength. Number 6, it's celebration. And number 7, it's anointing. Anak ng Diyos, kailangan natin yan. And you need Jesus. And that is the goodness of God. Palakpakan natin ang Panginoon.